Ito, tinuturuan natin tong sitaw natin kung paano umakyat. Okay. Teacher din ang farmer, alam nyo ba yun? Tinuturuan niya yung mga sitaw kung paano umakyat. Ito yung mga sang ganito, yan, ataas natin, napagapang natin yan. Ito, yan, para hindi sumahid sa lupa. Yan, okay, ito. Yan, ito, yan o. Ito, yun, pagapang natin dito sa inyang gapangan, triles. Okay, masukal. Ito yung itutuloy nilang linisan pagkatapos ni Manong Ray na magpatubig. Ito yung tubig na natin, maagos na. Flooding. Gandang tignan pag malinis, ano. Yan. Happy farming. Ito mga ka-LG yung ating trabaho ngayon, papatubig. Okay, sa ating intercrop sa kalamansi, bell pepper, tsaka sitaw. Bali 3 crops ang ating nailagay rito habang hinihintay yung paglaki ng kalamansi. Ito muna yung bell pepper. Okay, namumunga na. Then sitaw, serves as yung sinabi natin noon na shed para iwas sunscald yung ating bell pepper, yung kanyang bunga. Kasi gusto ng bell pepper partially shaded, not totally shaded naman. Kaya naglagay tayo ng ito, sitaw. At ginawa natin, binend po natin yung kanyang sanga, sinete natin para sa ganon is kumapal yung dito sa part na to, kakapal yung kanyang sanga tataas, unlike yung diretso yung udlot niya, dito na lang siya gagapang sa alambre later on. Then matatapos ng kanyang buhay madali. Pero pag dito ang kanyang buhay, yun nga lang, matrabaho. Ito yung ginawa natin ngayon, sinete tayo, sinete natin yan para mas lalong kakapal dito sa sidings niya, dito sa baba. Mas maganda yung pagka shed, malililiman yung ating bell pepper. Wala nang problema ito, ganitong stage ng bell pepper na maliliman siya kasi fruiting stage na po siya. Mga gustong gusto na niya, partially shaded, morning na arawan, afternoon shed. Then the other side naman, morning
nalililiman, then afternoon maaarawan. Okay, tignan natin tong experiment natin na to kung mag-click. Kasi nga last year yung sinabi natin noon na ampalaya yung vine type na nilagay natin, which is nag-attract siya talaga ng fruit fly. Kasama sa inaatake ng fruit fly din itong bell pepper. Malakas mag-attract yung ampalaya ng mga fruit fly. So tignan natin tong sitaw. Hindi natin alam, baka may amoy ito na ayaw ng fruit fly at pangtaboy na rin, hindi natin alam. So obserbahan natin kung ano yung magiging epekto ng ating intercrop na to. Isang patrabaho ulit natin dito yung pagpapagamas. Grabe yung paglago ng damo. Hindi tayo nag herbicide dito kasi nga masilan tong bell pepper ng mga herbicide. Kahit makaamoy lang to, kahit hindi yung ginagamit natin na contact glufosinate, baka mamaya maapektuhan. Pabuelo na rin tong ating bell pepper. Yun nga lang talaga, masukal. Papagamas naman tayo. So gamitin na natin yung grass cutter. Grass cutter na lang yung paggamit natin. Okay, sa bandaron may mga bunga na siya. May mga bunga na yung ating bell pepper. Okay, at naka partially nahalawan na natin. Ito, may mga bunga na siya. Yan. Yan si Kuya Ray papatubig. Okay. So far so good. Nakontrol natin yung pest and diseases. Yun ang importante rito. Then sunod natin yung weed control using manual. Mano-mano na, hindi na tayo gagamit ng herbicide. Okay, ito siya. Okay, kung may mga suggestion po kayo about sa bell pepper, sitaw, kalamansi, comment down below. Okay, pag-usapan po natin. At kung may mga katanungan din about dito sa mga pananim, willing din natin nasagutin. Okay, hindi tayo expert pero share natin base sa ating mga na-experience sa mga previous na pagtatanim natin. Kasi ang pagtatanim mga ka-LG continuous improvement yan. Continuous learning, mag-adapt tayo ng mga technology. Okay, then kahapon, isang araw pala, palagay tayo ng ito, yung butas na to, may abono. Yan o, pinatusukan natin ng abono pang suporta. Ang pagbulas, maglagay tayo ng nitrobor. Meron siyang calcium tsaka boron, which is pang fruit setting, ang paganda ng bunga, pampakapit. Yung calcium at saka yung boron, yun ang importante para sa root
vegetable, yung mga namumunga. At the same time, itong ating sitaw, hindi tayo nag-alagay ng abono dito mga ka-LG. Honestly speaking, kung kaya niyang abutin itong ugat niya rito sa ating nilagay, bonus na sa kanya. Kasi tinitignan natin yung crop standing nito, mabulas. Ang sitaw pag sobra sa abono, dahon lang yan, mahirapan siyang mamunga. Okay, magandang tignan pero dahon lang. Ang ating ipoproduce dito is bunga din. So siguro pag makukuha na niya ron itong hinabuno natin dito sa pagitan nitong bell pepper na to, sakto na mamumunga na rin. Ito, meron na siyang ito, bulaklak na ang susunod po niyan. At ating laging pinapansin dito, ino-observe natin yung mites, thrips, aphids, kasi yun yung malakas manira ng ating halaman, both bell pepper tsaka yung sitaw. Okay, white fly na control din natin, wala na yung mga white fly. Tatlong klase yung ginamit natin dito, may abamectin tsaka yung may organic na pure spray. Ano pa yung isa, kalimutan ko yung isa. Okay, so ito po mga ka-LG, abangan natin kung ano yung magiging resulta nitong experiment natin dito sa ating bell pepper tsaka sitaw na in-intercrop natin dito sa kalamansi. Okay, sharing is caring po tayo mga ka-LG. Kung may mga katanungan, ulitin natin, or mga suggestion, please comment down below. And kung nagugustuhan nyo po itong mga videos po natin, paki like naman po and share para mas maraming makapanood nitong ating mga videos. Paki follow sa ating Facebook channel, Facebook page, tsaka YouTube channel. Okay, LG Farm yung ating YouTube channel, at tsaka kabukurian ni ka-LG, then LG Farm din. Okay, happy farming sa lahat and keep safe po.